Lakers inabot ng 5 taon bago nakaklinch ng playoff spot. Pero bago yan pag-usapan naman natin itong kahalagahan ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers lalo na pagdating ng playoffs. Alam naman natin na bago ang laban ng Los Angeles Lakers sa Dallas Mavericks kanina, ay nakaharap muna nila ang OKC Thunder ngunit natambakan nga dito ang Lakers sa score na 136-120. Tinuturo nga ditong dahilan ay nagpagkaka-eject ni Luka Doncic matapos itong mabigyan ng kanyang second technical foul. Pero alam nyo ba mga idol na bago matapos ang first half kahapon sa laban ng Lakers at OKC Thunder, ay lamang ng 8 points ang Thunder sa score na 80-72. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin pagdating ng third quarter. At salamat nga sa malaking contribution ni Jared Vanderbilt, na ipinakita kung bakit siya isang X-factor para dito sa Lakers para sa nalalapit na playoffs. Lalo at kilala nga ito sa kanyang agresibong laro na minsan ay nasa bingit ito ng pagiging reckless, pero nagdudulot ito ng abala sa kalaban. Ang kombinasyon ng kanyang hustle play, laki at instinct sa depensa ay walang kapantay sa kanilang roster. Sa ikatlong quarter nga kahapon laban sa OKC Thunder ay gumawa si Coach JJ Redick ng isang malaking kakaibang adjustments. Paano ba naman ay inilagay ni Coach JJ Redick itong si Jared Vanderbilt sa power forward position? Ito ay bilang sagot sa malaking lineup ng OKC Thunder. Pero karaniwan din na ginagamit itong si Vanderbilt bilang center kahit ito ay undersized. Pero mas umayon kay Vanderbilt ang pagiging power forward. Sa pagsisimula nga ng third quarter ay binantayan agad ni Vanderbilt itong si SGA. At nang maipit nga si Reeves sa switch, at wala nga sa pwesto si Hayes para tumulong, ay bigla naman sumingit si Vanderbilt mula sa likod at subukan e-block ang tira. Ang effort nga ni Vando ay palaging mataas. Sa sumunod naman na possession, sinimulan ulit ni Vanderbilt ang depensa kay Shai Gilgeous-Alexander. Pero sa ilang segundo lang ay nakapag-close out na agad si Vando sa kabilang corner matapos na habulin sina Isaiah Joe at Cason Wallace. Hinigilan lang naman ni Vando ang pag-atake ng kalaban at kinuha ang rebound. Alam naman natin na limitado lang si Vanderbilt pagdating sa nagagawa niya sa kanyang opensa. Ito ay dahil sa kanyang finishing lalo na sa kanyang shooting. Pero pagdating naman sa rebounding namamayani dito si Vando. Ang kanyang instinct at basketball IQ ay nagpapatingkad sa husay ni Vanderbilt. Katulad na lang sa play na ito na kung saan ay nang makita ni Vando na nagpipil switch si Alex Caruso, ay agad niyang pinuwesto ang sarili at napauunan pa si Chet Holmgren para sa tip-in layup. Sa isa pang clip ay ginamit naman ni Vando ang swim move para makuha ang posisyon para sa rebound. Matapos kunin ito nahanap niya naman si LeBron James para sa isang cut sa free throw line. Si Vanderbilt din kasi mga idol ang nangunguna pagdating sa mga offensive rebound sa kanilang kupunan. Meron nga itong 2 offensive rebounds sa loob ng halos 16 minutes kada laro. At wala man lang kahit isa sa Lakers ang nakalapit dito. Na habang lumalapit nga ang playoffs, ay kitang-kita ang gustong mangyari ni JJ Redick na gumamit ng centerless basketball. Kailangan nga dito ng Lakers ang kakayahang mag-adjust at maglaro ng mas malaki kaysa sa tunay nilang sukat. At pasok na si Vanderbilt sa hinahanap nitong si JJ Redick, na kahit nga limitado ito sa opensa, ay alam naman natin na maraming scoring option itong Los Angeles Lakers. Kaya ang espasyo para sa mga katulad ni Vanderbilt na isang defensive player, ay malaki ang magiging papel nito para sa Lakers para sa kampanya nila sa playoffs lalo na kapag nakaharap nila ang OKC Thunder. Samantalang meron namang good news sa Los Angeles Lakers fans, dahil official nang nakakuha ng playoff spot ang Lakers sa unang pagkakataon since 2020 pa. Ito ay nang talunin ng Lakers ang Dallas Mavericks sa score na 112-97. Alam naman natin na palagi na lang nasa play-in game ang Lakers sa mga taon ng 2021, 2023 at 2024. At sa bawat season nga na yun ay palaging nag-a-advance ang Lakers ng walang talo. Pero agad din naman na nakakalaban ng Lakers noon ang mga top-seeded team sa pagsisimula ng kanilang playoff run. Pero ngayon na itong Los Angeles Lakers ay nakasecured na ng playoff spot. Kailangan na nga lang nilang gawin ay maipanalo ang kahit isa sa 2 huling natitirang mga laro nila sa regular season. Ito ay para masecure talaga ng kanilang kupunan ang 3rd seed lalo at hawak ng Lakers ang tiebreaker sa mga kupunan ng Los Angeles Clippers at Denver Nuggets. At dahil meron pang natitirang mga laro at meron ding mga tiebreaker sa ibang mga kupunan sa West, ay hindi pa alam sa ngayon kung sino ang possible na makaharap ng Lakers dito sa playoff sa number 6 seed. Sa April 14 nga ay magtatapos ang regular season. At sa April 15 naman magsisimula ang play-in tournament. Kaya maganda ito sa Lakers na makakapagpahinga sila bago ang bakbakan sa playoffs. Buti na nga lang talaga na kinuha nila si Coach JJ Redick at itong si Luka Doncic. Na kung hindi ay baka dadaanan naman ang Los Angeles Lakers sa play-in tournament. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na first time muli ng Lakers since 2020 na makaklinch ng playoff spot?